Alam mo bang ikaw yung may hawak ng future mo? Nakadepende sa mga ginagawa mo ngayon kung magiging sino ka ba balang araw. Lahat naman tayo may paki sa future natin eh. Ikaw may paki ka ba? Kung oo, bakit mo ginagawa yung mga bagay na hindi mo dapat gawin? Yung alam mong mali na pero ginagawa mo pa rin. Bakit? Sige nga. Bakit? Ginagawa natin yung mga bagay na yun kasi masyado tayong komportable dyan. Napakasarap, di ba? Napakasarap humiga, napakasarap mag-cellphone, napakasarap kumain ng mga matatamis, maaalat. Ha, heaven. Napakasarap nilang gawin, kaya nga gusto natin silang ginagawa eh. Pero alam mo bang ayan yung sisira sa future mo? Ayan yung sisira sa'yo? Ayan yung sisira sa future ng magiging asawa mo? Sa future ng mga magiging anak mo? Unti-unti mo na sinisira yung future nila. Real talk lang. Lagi mo sinasabi na magbabago ka na bukas. Kahapon sinabi mo rin na magbabago ka ngayon. Pero nagbago ka ba? Pre, iyan na ba yun? Nagbago ka na? Hindi. Wala ko nakitang changes. Ganun ka pa rin. Katulad ng kahapon. Napakaangas, di ba? Ang problema kasi sa atin, oo, nagbabago tayo minsan. Pero hindi nagiging consistent. Ngayon masipag tayo. Ngayon ginagawa natin yung mga dapat gawin. Nag-hard work tayo. Nagla-lock in tayo. Pero kinabukasan, nakahiga ulit sa kama, nagse-cellphone, kinikilig sa mga walang kwentang bagay. Di ba? Totoo yan. Huwag mong i-deny kasi totoo yan. Dapat mo nang tigilan yung mga bad habits na yan. Kasi ayan talaga yung humihila sa'yo patungo sa success eh. Yung paghiga mo, yung pag-scroll mo sa Facebook, sa TikTok, or kahit anong social media, yung pag-inom mo, pag-inom ng alak, yung pagkain mo ng mga chichirya, yung mga yan, ayun yung nakakasira sa'yo. Magulat ka, 10 years from now, yung mga kasing edaran mo, may asawa na sila. May maganda na silang bahay, may future na sila. Ang ganda ng future nila. Pero yun sa'yo, opposite ng sa kanila. Meron kang asawa. Alam mo kung ano asawa mo? Fictional character. Ang angas, di ba? Ang angas eh. Nakakatawa. Dahil yan sa mga pinagagagawa mo ngayon. Kung natatakot ka para sa future mo, makinig ka sa akin. Kasi tuturuan kita kung paano mo babaguhin yan. Unang-una sa lahat, you should break the cycle. Alam mo na yung cycle na yun, yung paulit-ulit na yan. Alam mo yun. Yung pagtulog mo, yung pag-inom mo, yung mga ganyang bagay, yung mga napaka-komportable. Dapat mong tigilan yan, pre. You should break the cycle, man. Pwede namang hindi mo muna sila i-break. You should start small. Pwede ka mag-start sa pinakamaliit na bagay. Alam mo kung ano yung pinakamaliit na bagay na yun? Gumising ka na maaga. Hindi ko sinasabing gumising ka ng 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. Ang sinasabi ko, gumising ka na mas maaga kaysa sa mga dati mong gising. Kung hindi mo kaya yung ganun, try mong mag-decrease every day. For example, sa first day, gigising ka ng 8 a.m. Sa second day, 7 a.m. Sa third day, 6 a.m. Hanggang sa tuloy-tuloy mo na yung 30 days. Hanggang sa mag-iba na talaga, masanay ka na. Pangalawa, limit your screen time. Kasi ayun yung pinakamalaking problema natin eh. Ayun yung nakakainis na comfort. Kasi kahit alam mong mali na, kahit alam mong hindi mo dapat ginagawa yun, parang nakakapit sa kamay, parang may glue eh. Di ba? Kasi sinasabi natin minsan, last reel na to at matutulog na ako. Pero nagulat ka, naka 59 reels ka pa. Di ba? Ang nakakainis isipin eh. Hindi ko sinasabing tigilan mo agad yan. Gawin mo ulit yung sinabi ko kanina. Mag-decrease ka everyday. Kung ngayon, nagsa-cellphone ka ng 15 hours, bukas gawin mo 10 hours na lang. Sa susunod, 5 hours na lang. And then, 4, 3, 2, 1. Eh di wala na. You successfully break the cycle. The cycle. Okay? Next, do something hard every day. Gumawa ka ng uncomfortable things kada araw. Yung mahirap, yung alam mong mahirap, yung mga hindi mo ginagawa, yung pinaka-iniiwasan mo. Ano nga ba iniiwasan mo? Yung mga bagay na gusto mong gawin pero lagi may excuse, lagi may dumarating na excuse. Lagi kang hinaharangan ng punyetang excuses na yan. Ano yun? Yung pag-gym, pag-aaral, yung pag-learn ng mga bagong skills, yung mga something productive.
Hanggang sa masanay ka na sa mga ganong bagay. Sa una talagang mahirap. Sa una talagang hindi mo kaya. Pero kapag tumagal, kapag naging habit mo na yan, napakasarap. After 30 days, ibang-iba ka na. Hindi ka na katulad ng dati, ipag-compare mo yung first day mo sa 30 days mo. Ibang-iba, pre. Gusto ko makita yung ganun mo. I want you to break the cycle to surprise me. Okay? The last one, stay consistent. Ayan, problema natin yan. Karamihan kasi sa atin, sinabi ko na yung kanina, karamihan sa atin, sa una lang magaling. Magbabago na ako bukas, mag-gym na ako bukas, nag-gym ka nga. Naging productive ka, pero kinabukasan, susunod na bukas, wala na ulit. Ganyan ka na ulit, nakahiga ka na ulit, wala ka na ulit kwenta, pabuhat ka ulit, pabigat ka ulit. Di ba? Imbis na ikaw yung maging breadwinner sa pamilya nyo, ikaw yung naging walang kwenta. Totoo yun. So, don't deny that. Ano pa? So, ayun lang, I think. Sana nagising kita sa katotohanan. Tandaan mo lagi na your habits now are the reflection of your future you. Makikita mo na agad kung sino ka balang araw sa pamamagitan ng pagtingin mo sa kung ano yung mga ginagawa mo ngayon. So, I think that's all. Gulatin mo ako. Gulatin mo ako, ha. Mag-iba ka. Let's go.